Hindi kailanman naniwala si Isabela Reyes sa mga pangitain. Sa edad na 35, mayroon siyang degree sa economics, isang 14-anyos na anak na si Miguel at isang posisyon bilang manager sa isang malaking retail company. Sanay siyang magtiwala sa mga katotohanan, numero at lohika. Kaya naman, nang hapong iyon habang palabas siya ng SM Supermarket, bit-bit ang dalawang supot na puno ng pinamili para sa hapunan, ang huli niyang inaasahan ay isang engkwentrong hindi maipaliwanag. Mainit at maalinsangan ang hangin ng Setyembre. Papalubog na ang araw at kinukulayan nito ng kulay kahel ang kalangitan. Nagmamadali si Isabela. Pauwi na si Miguel mula sa training sa loob ng kalahating oras at kailangan niyang maghanda ng masustansyang pagkain. Sa edad na 40, kung kumain ang bata ay parang para sa 3 tao, lalo na pagkatapos ng football. Nagbayad siya sa cashier, isinilid ang card sa kanyang pitaka at nagtungo sa labasan. Pabigat ng pabigat sa kanyang mga kamay ang mga supot patatas, giniling na baka para sa burgers, mga gulay para sa ensalada. Sa automatikong pinto, sinubukan ni Isabelang ayusin ang pagkakahawak sa mga pinamili at narinig niya ang katangi-tanging kalansing ng metal sa sahig na tiles. Nang lumingon siya, nakita niya ang kanyang key holder sa sahig. Malinaw na nahulog ito mula sa bulsa ng kanyang jacket habang inaayos ang mga supot. Sandali, umalingaw-ngaw ang isang boses ng babae na may bahagyang punto. Isang babaeng nakasuot ng makulay na paldang bulaklakin at gasgas na leather jacket ang nakayuko na para kunin ang mga susi. Isang matandang manghuhula. Biglang nanigas si Isabela. Marami sila sa lungsod at karaniwan. Ang mga engkwentro sa kanila ay nauuwi sa mapilit na alok na basahin ang palad o pamamalimos. Kinuha ng babae ang mga susi at lumapit kay Isabela. Nasa mga 30 anyos siguro siya, kayumanggi ang mukha na may matatalim na tampok, madilim na buhok na nakatali sa isang magulong ponytail, at itim na mga matang alisto at mapagmasid. Sa kanyang leeg ay may nakasabit na ilang gintong kuwintas, at sa mga kamay ay napakaraming singsing. "Heto, nahulog mo," sabi niya. Iniabot ang keyholder. Handa na si Isabela para sa karaniwang linya na, "Pahula ako sa iyo, maganda." Ngunit biglang natigilan ang manghuhula habang nakatingin sa mga susi sa kanyang palad. Nagbago ang kanyang mukha na para bang may nakita siyang nakakagulat. Sumara ang kanyang mga daliri sa paligid ng metal, kumunot ang kanyang noo at nagdikit ang kanyang mga labi. "Makinig kang mabuti sa akin." Naging mababa at seryoso ang kanyang boses. "Huwag kang umuwi ng bahay ngayong gabi. At bukas ng umaga, dumaan ka sa opisina ng asawa mo. Kailangan, mahalaga ito." Natulala si Isabela, pagkatapos ay napangiti. Siyempre, paano pa nga ba? Ang klasikong gimmick ng mga manghuhula, manakot, magbigay ng intriga, at pagkatapos ay hihingi ng pera para alisin ang malas o kung ano paman ang kanilang iimbentuhin. Salamat sa mga susi. Kinuha niya ang keyholder mula sa mainit na palad ng babae. "Pero hindi ako interesado sa pagpapahula. Hindi ako nanghuhula." Kakaiba ang tingin ng babae sa kanya. Mababasa sa kanyang mga mata ang isang bagay na parang awa. "Manawala ka lang sa akin," sabi niya. "Alam ko ang mga bagay na ito. Maniwala ka sa akin." Umiling si Isabela habang kumukuha ng isang 500 peso bill mula sa kanyang pitaka. Sa huli, pinulot naman ng babae ang kanyang mga susi at nararapat lang na pasalamatan. At kahit na ang buong palabas na ito na may misteryosong mukha at mistikal na babala ay tila hindi kapani-paniwala, magiging malupit naman kung tatanggi siyang magbigay ng maliit na gantimpala. "Heto, magandang hapon sa iyo." Kinuha ng manghuhula ang pera nang walang kamalay-malay, hindi inaalis ang tingin sa mukha ni Isabela. May kumislap na pagkadismaya sa kanyang mga mata. Malinaw na mas malaki ang inaasahan niya. "Hindi ka naniniwala sa akin, pero tandaan mo, bukas ng umaga, pumunta ka sa opisina ng asawa mo. Makikita mo mismo at maaalala mo ang mga sinabi ko." Tumango si Isabela, ayaw nang ipagpatuloy ang kakaibang usapan at nagtungo sa kanyang kotse. Pagkaupo niya sa driver's seat, sumulyap siya sa salamin.
Nakatayo pa rin ang manghuhula sa tabi ng pasukan ng supermarket, nakatingin sa kanya na may malungkot na ekspresyon. Pagkatapos ay tumalikod ito at dahan-dahang naglakad palayo, isinuksok ang pera sa mga tupi ng kanyang palda. Palabas ng iisang tao, naisip ni Isabela habang pinaaandar ang makina, isang mahusay na ensayadong pagtatanghal. Habang pauwi, sumasabay siya sa kanta sa radyo at inuulit sa isip ang plano para sa gabi. Burgers, ensalada, pag-check sa homework ni Miguel, kahit na sa edad niya ay dapat na siyang maging responsable sa kanyang mga gawain. Nangako si Marco na uuwi ng alas 8. Mayroon siyang meeting sa isang bagong kontraktor. Ang kanyang asawa ay may-ari ng isang logistics business kasama ang isang partner. Maganda ang takbo ng negosyo, sapat ang pera para sa lahat ng pangangailangan at higit pa, sila ni Marco ay kasal na sa loob ng 17 taon. Nagkakilala sila noong mga estudyante pa, nagpakasal ng bata pa nang si Isabela ay halos dalagita pa lamang. Si Marco ay 3 taong mas matanda, tiwala sa sarili, ambisyoso. Noon ay nagsisimula pa lang siyang buuin ang kanyang negosyo at si Isabela naman ay nagtatrabaho bilang accountant sa isang maliit na kumpanya. Ipinanganak si Miguel 1 taon pagkatapos ng kasal at si Isabela ay nag-maternity leave. Itinuon ang buong sarili sa pagiging ina. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumalik sa trabaho. Nagpalipat-lipat ng ilang kumpanya hanggang sa makakuha ng posisyon bilang manager sa retail company. Sa mga nakalipas na taon, ang kanilang relasyon ay naging isang uri ng kalmadong rutina. Wala na ang nag-aalab na pagnanasa tulad noong kabataan, ngunit mayroon namang pagkasanay, respeto sa isa't isa, karaniwang buhay, at isang anak. Iniisip ni Isabela na ganito dapat ang hitsura ng isang mature na pagsasama, walang mga pangarap na kulay rosas, ngunit may pagiging maaasahan at katatagan. Hindi sila nag-aaway, hindi nagtatalo, nilulutas ang mga problema sa praktikal na paraan. Marahil hindi ito ang nag-aalab na pag-ibig sa mga nobela, ngunit ito ay maaasahan. Pagdating sa bahay, ipinarada niya ang kotse at kinuha ang mga supot. Ang kanilang apartment ay nasa 5 palapag ng isang ordinaryong 9 na palapag na gusali hindi isang elite na tirahan, ngunit maluwag at komportable. Isang 3-bedroom unit na may magandang renovation na ginawa nila 3 taon na ang nakalipas. May sariling silid si Miguel kung saan maaari siyang mapag-isa at gawin ang anumang gusto niya sa loob ng katwiran, syempre. Sa pasukan ng gusali, biglang huminto si Isabela, umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang sinabi ng manghuhula. "Huwag kang umuwi ng bahay ngayong gabi." Umiling siya. Itinaboy ang mga walang katuturang pag-iisip. Anong kalokohan iyon? Ito ang kanyang tahanan, ang kanyang pamilya. Saan siya hindi uuwi? At ang pinakamahalaga, bakit siya makikinig sa mga kalokohan ng isang manghuhula sa kalye? Buong buhay ni Isabela ay ipinagmamalaki niya ang kanyang pagiging rasyonal, ang kanyang kakayahang hindi magpadala sa emosyon at pamahiin, at hindi niya babaguhin ang kanyang mga prinsipyo ngayon. Ngunit may isang bagay na nagpabagal sa kanyang paglalakad sa lobby, isang hindi maipaliwanag at nakakainis na pagkabalisa na parabang mayroong kumikirot sa loob niya, nagbababala ng panganib. Tama na, saway niya sa sarili. Isa kang matandang tao at umaarte kang parang isang hangal na mapamahiin. Magaling lang talagang mangmanipula ang manghuhulang iyon. Malamang ay pareho ang sinasabi niya sa lahat. Sumakay siya sa elevator. Kinuha ang mga susi ang mga mismong pinulot ng manghuhula at binuksan ang pinto. Malamig ang metal sa kanyang mga daliri at hindi sinasadyang naalala ni Isabela kung paano nagbago ang mukha ng babaeng iyon nang hawakan niya ang key holder. Sa apartment, katahimikan ang naghahari. Hindi pa nakakauwi si Miguel at wala rin si Marco. Pumasok si Isabela sa pasilyo, binuksan ang ilaw at natigilan sa sabitan kung saan karaniwang nakasabit ang kanyang mga jacket at ng kanyang asawa ay may isang magandang seda na alampay malinaw na mahal na may eleganteng disenyo sa mga kulay turkesa at ginto. Pambabae ang alampay, walang duda.
Magaan, mahangin na tela, pinungtahi sa mga gilid, eleganteng disenyo at tiyak na hindi pag-aari ni Isabela. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mga supot sa sahig. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit pinilit niyang huminga ng pantay. Lumapit siya, sinuri ito. Malambot ang seda, dekalidad, at mayroon pa ring bahagyang amoy ng isang hindi kilalang pabango. Isang bagay na matamis, bulaklakin, malinaw na hindi ang kanyang Chanel. Isang amoy na bata, magaan, ngunit mapilit sa parehong pagkakataon. Kinuha ni Isabela ang kanyang telepono at kumuha ng ilang larawan, ang alampay sa malapitan, ang alampay sa background ng pasilyo, ang oras sa lock screen, 19,023. Yumuko pa siya para makuha sa frame ang bahagi ng pinto ng kanilang apartment. Ebidensya. Malinaw at hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya. Ang kanyang mga daliri ay nakakagulat na matatag. Walang panginginig, walang histerya, tanging malamig na kalinawan sa isip at matalas na pag-unawa. May nangyayari, isang bagay na hindi niya alam, at ang bagay na iyon ay nag-iwan ng bakas sa mismong pasilyo ng kanyang tahanan. Maaari niyang kunin ngayon ang alampay na iyon, ihagis ito sa mukha ng kanyang asawa, pagbalik nito, gumawa ng eksena, humingi ng paliwanag. Perpektong naiisip ni Isabela kung ano ang magiging hitsura nito. Sigawan, luha, akusasyon, at si Marco. Magsisimulang magdahilan si Marco, iimbento ng kuwento, sasabihing regalo iyon para sa kanya o sa kanyang kapatid o ina. Makakahanap siya ng paliwanag, buburahin ang mga bakas, sisirain ang lahat ng ebidensya habang sila ay nagtatalo. At kailangan niya ang katotohanan. Ang buong katotohanan, walang kasinungalingan o kalahating katotohanan. Isinilid niya ang telepono sa kanyang bulsa, kinuha ang mga supot at nagpunta sa kusina. Kumikilos siya na parang naka-autopilot. Inilabas ang mga produkto, inilagay sa kanilang mga lugar, nagpakulo ng tubig sa takure, umupo sa mesa at tumingin sa bintana. Dumidilim na sa labas, nagsisimula ng umilaw ang mga bahay sa kapitbahayan, kaya ito pala iyon. Makalipas ang 20 minuto, umuwi si Miguel, namumula, magulo ang buhok, at masaya. Pumasok siya sa apartment na parang isang maliit na buhawi. Tinanggal niya ang kanyang sapatos sa pasilyo nang hindi man lang tinitingnan ang malas na alampay. Ang isang 14 sa anyos na lalaki ay bihirang magbigay pansin sa mga detalye ng interior at damit ng mga magulang. Ma, hello, gutom na ako. 2 oras kami nag-training ngayon, naka3 goal ako. Sabi ni coach, kung magpapatuloy ako ng ganito, ilalagay niya ako sa starting lineup para sa regional competitions. Ngumiti si Isabela, niyakap ang kanyang anak. Pawisan siya, mainit, ngunit napakasaya. Ang kanyang anak, ang kanyang kaligayahan. Para sa kanya, handa siyang pagdaanan ang kahit ano. Magaling iyan, anak. Proud ako sa iyo. Maligo ka muna, tapos magbihis ka at kakain na tayo. Malapit nang umuwi si Papa. Bakit parang pagod ka, ma? Tinitigan siya ni Miguel ng kanyang mga matang malinaw na kamukhang kamukha ng sa kanya. Medyo masakit lang ang ulo ko. Walang seryoso. Mawawala rin ito. Tumango ang bata at tumakbo papunta sa banyo. Nagsimulang magprito ng burger si Isabela. Naghiwa ng gulay. Naghanda ng mesa. Lahat ay mekanikal. Automatiko. Habang ang mga saloobin ay naglalaro sa kanyang isipan. Isang alampay ng ibang babae sa kanyang pasilyo. Paano ito napunta rito? Kailan? Umuwi ba si Marco sa araw o kagabi habang nasa trabaho siya at si Miguel ay nasa bahay ng isang kaibigan? Umuwi si Marco eksaktong 8:00 tulad ng kanyang ipinangako. Pumasok siya, hinalikan si Isabela sa pisngi isang karaniwang kilos, paulit-ulit araw-araw. Hi, kamusta ang araw mo? Okay lang. Handa na ang hapunan. Kamusta ang meeting? Produktibo. Nagkasundo kami sa isang bagong ruta. Maghahatid kami ng mga construction materials sa probinsya. Magandang pera. Madali siyang magsalita. Walang tensyon. Tinanggal niya ang kanyang coat. Isinabit ito sa pasilyo sa tabi mismo ng alampay na iyon.
Hindi man lang siya tumingin sa direksyong iyon. Anong pagwawalang bahala? Umupo silang tatlo sa mesa. Ikinuwento ni Miguel ang tungkol sa training, kung paano naghahanda ang kanilang koponan para sa regional competitions, tungkol sa bagong goalie na galing sa ibang paaralan. Nakikinig si Marco, tumatango, nagtatanong, nagbibiro, lahat ay tulad ng dati. Isang normal na pamilya, isang normal na gabi, normal na usapan. Tahimik na kumakain si Isabela, paminsan-minsan ay sumasagot ng maikling tugon. Pinagmamasdan niya ang kanyang asawa, 28 taong gulang, atletikong pangangatawan na pinapanatili niya sa gym 3 beses sa isang linggo. Madilim na buhok na may mga unang puting hibla sa gilid, tiwalang ngiti, pantay na boses, walang kakaiba, walang senyales ng pagkakasala o kaba. Walang bagong pabango sa damit, walang kakaibang tawag, walang pagmamadali. Pagkatapos ng hapunan, pumasok si Miguel sa kanyang silid para gawin ang homework. Si Marco naman ay umupo sa sala kasama ang kanyang laptop, tinitingnan ang ilang dokumento, nagsusulat ng mga email. Iniligpit ni Isabela ang mesa, inilagay ang mga plato sa dishwasher, pinunasan ang counter, naghugas ng kamay. Marco, sa sala ako matutulog ngayong gabi, mahinahon niyang sabi habang dumadaan sa sofa. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa screen, bahagyang nagulat, ngunit wala ng iba. May nangyari ba? Masakit talaga ang ulo ko. Ayokong magising ka sa gabi kung babangon ako para uminom ng gamot at saka malikot ako matulog. Kilala ko ang sarili ko. Baka uminom ka na ngayon. May mga pain reliever at antispasmodic sa medicine cabinet. Uminom na ako. Hihiga lang ako ng tahimik. Mawawala rin ito. Kailangan ko ng katahimikan. Sige, magpagaling ka. Kung kailangan mo ng kahit ano, gisingin mo lang ako. Kukuha ako ng tubig o kung ano paman. Muli siyang bumalik sa kanyang laptop. Pumasok si Isabela sa sala, isinara ang pinto, humiga sa sofa nang hindi nagpapalit ng damit, tinanggal lang ang kanyang tsinelas. Kinuha niya ang telepono, tiningnan ang mga larawan ng alampay, pinalaki ang imahe, sinuri ang disenyo, isang mamahaling bagay, malinaw na hindi galing sa isang mass market na tindahan. Bukas, sa umaga, pupunta siya sa opisina ni Marco. Titingnan niya kung ano ang nangyayari. Sinabi ng manghuhula, dumaan ka sa opisina ng asawa mo. At kahit gaano pa ito kabaliw pakinggan, nararamdaman ni Isabela na kailangan niyang tiyakin. Kailangan niyang makita ito ng sarili niyang mga mata. Hindi siya nakatulog hanggang madaling araw. Nakahiga siya sa dilim, pinakikinggan ang katahimikan ng apartment at sinusubukang unawain kung kailan nagsimulang magkamali ang lahat. Mayroon bang mga senyales na pinalampas niya? Mga pagkaantala sa trabaho, panlalamig, kakaibang tawag, bigla ang pagbabago ng mood? Wala. O baka hindi lang siya nagbigay pansin, abala sa kanyang rutina trabaho, anak, bahay, trabaho ulit. Marahil ay tumigil na siyang tingnan ang kanyang asawa bilang isang lalaki na ginawa itong bahagi na lang ng pang-araw-araw na ugali tulad ng muebles o wallpaper. Bago mag-umaga, sa wakas ay nakatulog si Isabela ng isang hindi mapakaling pagtulog, puno ng magugulong imahe at balisang panaginip. At nang magising siya ng 6:00 ng umaga sa tunog ng kanyang alarm clock, ang desisyon ay ganap ng nabuo. Ngayon, malalaman niya ang katotohanan sa anumang paraan, kahit nasirain pa ng katotohanang iyon ang lahat ng itinuturing niyang maaasahan at matatag. Mabigat ang kanyang ulo pagkatapos ng gabing walang tulog, ngunit nakakagulat na malinaw ang kanyang mga pag-iisip. Naghilamos siya. Nagsuot ng itim na maong at isang kulay kayumangging sweater. Gusto niyang maging hindi kapansin-pansin. Uminom siya ng tsaa, kumain ng isang sandwich na may hamon at keso. Naglagay siya ng bahagyang makeup para hindi magmukhang pagod. Sa salamin ay makikita ang kalmadong mukha ng isang babaeng alam kung ano ang gagawin. Sa apartment, tulog pa sila. Nag-text si Isabela sa kanyang asawa ng isang maikling mensahe. Maaga akong umalis. May inventory. Gisingin mo na lang si Miguel para maghanda sa eskwela. Babalik ako mamayang hapon.
Ipinadala niya ito. Kinuha ang kanyang bag, mga susi, isinuot ang kanyang jacket, at tahimik na lumabas ng apartment. Sinalubong siya ng umaga ng Setyembre ng malamig na simoy. Papasikat pa lang ang araw, kakaunti ang mga tao, mga bus na may mga pasaherong inaantok, mga street sweeper na nagwawalis ng mga dahon sa bangketa. Sumakay si Isabela sa kanyang kotse at nagmaneho sa kalahati ng lungsod patungo sa business district, kung saan matatagpuan ang opisina ng logistics company ni Marco at ng kanyang partner na si Ricardo de Leon. Sa daan, huminto siya sa isang coffee machine, kumuha ng isang malaking cappuccino, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinataas ang tasa sa kanyang mga labi. Kaba, pero malalampasan niya ito. Kailangan niyang malampasan. Pagdating ng alas 8 sa kanyang trabaho, humingi siya sa kanyang boss ng 1 linggong bakasyon dahil sa mga family circumstances. Sumulat siya ng request, lumabas ng gusali at nagtungo sa opisina ng kanyang asawa. Ang opisina ay nasa isang 4 na palapag na gusali sa gilid ng commercial district. Kilala ni Isabela ang lugar na ito. Ilang beses na siyang pumunta rito para sunduin ang kanyang asawa o dalhin ang mga nakalimutang dokumento. Malapit dito ay may malawak na parking lot. Doon mismo siya pumuwesto, kumuha ng isang lugar na may magandang tanawin ng pasukan. Alas 8:30 na ng umaga. Karaniwang dumarating si Marco sa trabaho ng alas 9, minsan ay mas maaga. Tinapos ni Isabela ang kanyang kape at pinanood ang daloy ng mga sasakyan. Pantay ang tibok ng kanyang puso, ngunit mabilis. Binuksan niya ang radyo sa mahinang volume bilang background music para hindi mabaliw sa katahimikan. Unti-unting napuno ang parking lot. Sa magkabilang gilid niya ay may mga nakaparada ng sasakyan. Lumabas ang mga may-ari, nagtungo sa kani-kanilang mga lakad. Hindi nagtagal ang paghihintay. Alas 8:45, pumasok sa parking lot ang isang pamilyar na kulay abong Toyota Fortuner, ang kotse ni Marco. Nanigas si Isabela, nagmamasid ng mabuti. Hindi siya napansin ng kanyang asawa sa dami ng mga sasakyan. Ipinark niya ito sa kanyang karaniwang puwesto, malapit sa pasukan. Pinatay niya ang makina at hindi lumabas. Kumunot ang noo ni Isabela. Lumipas ang 1 minuto. Isa pa, nakaupo si Marco sa driver's seat, nakahilig sa upuan ng pasahero. Kinuha ni Isabela ang kanyang telepono, binuksan ang kamera at pinalaki ang imahe. Ang nakita niya ay mas malakas pa sa isang sampal. 2 ang tao sa kotse, si Marco at isang batang babae, malinaw na mas bata kaysa kay Isabela. Mahabang itim na buhok, pinong mukha. Magkalapit silang nakaupo, napakalapit at naghahalikan. Hindi isang magalang na halik sa pisngi. Isang tunay, mahaba at mapusok na halik ng 2 taong walang pakialam kung may makakita. Pinindot ni Isabela ang record. Hindi na nanginginig ang kanyang mga daliri, nanigas na ang mga ito. Inirecord niya ang lahat. Kung paano niyakap ni Marco ang babae sa balikat, kung paano hinaplos ng babae ang kanyang buhok, kung paano sila nagtawanan habang magkadikit ang kanilang mga noo. Malinaw na, nakuha ng kamera ang plaka ng kotse, ang oras sa screen, ang paligid ng parking lot. Pagkatapos ay umayos ng upo ang babae, inayos ang kanyang buhok, may sinabi. Tumango si Marco, hinaplos ang kanyang pisngi ng malambing, halos may paggalang. Naghalikan sila muli nang mabilis at lumabas ang babae sa kotse. Patuloy na nagre-record si Isabela. Nakaistilong manamit ang babae, maikling palda, hapit na sweater, beige na cashmere coat, mataas na bota. Balingkinitan ang katawan, tiwala sa paglakad, batang mukha, halos parang bata, na may sariwang pamumula. 20 taong gulang, pinakamataas na 22. Lumabas din si Marco, isinara ang kotse. Tumayo sila sa tabi ng isa't isa ng ilang segundo pa at nagawa ni Isabelang kumuha ng 12 malinaw na larawan mula sa iba't ibang anggulo. Pagkatapos, kumaway ang babae at naglakad patungo sa labasan ng parking lot kung saan naghihintay na ang isang taxi. Inirecord ni Isabela ang numero ng taxi, ang brand, at nagawa pa niyang aninagin ang profile ng driver.
Sinundan ni Marco ng tingin ang babae, nakangiti. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono, may isinulat malinaw na isang mensahe at naglakad patungo sa pasukan ng opisina na may normal na lakad, kalmadong mukha na para bang walang nangyari. Ibinaba ni Isabela ang telepono. Napuno ng lamig ang buong katawan niya. Nakita niya ang pagtataksil gamit ang sarili niyang mga mata, ngunit sa kung anong dahilan ay hindi siya nakaramdam ng sakit. Hindi pa. Mayroon siyang ibang naramdaman. Galit. Malamig, rasyonal na galit ng isang taong pinagtaksilan. Pinaandar niya ang kotse at maingat na sinundan ang taxi. Pinapanatili ang distansya. Dinala ng driver ang babae sa sentro ng lungsod, sa isa sa mga modernong residential complex. Isinaulo ni Isabela ang address, kinuhaan ng litrato ang gusali. Bumaba ang babae, nagbayad at nawala sa loob ng lobby. Ngayon, kailangan niyang malaman kung sino siya. Tanghali na nang bumalik si Isabela sa bahay. Nagpadala si Marco ng ilang mensahe. Nakaalis na si Miguel sa eskwela. Kamusta ang inventory? Maikli niyang sinagot. Tumatagal. Mamayang hapon pa ako makakabalik. Umupo siya sa harap ng computer. Binuksan ang mga larawang kinunan niya kaninang umaga. Pinalaki ang imahe ng mukha ng babae. Bata, maganda, na may mga perpektong tampok. Sino siya? Katrabaho, kliyente, panandaliang kalaguyo. Binuksan ni Isabela ang social media at nagsimulang maghanap. Una niyang pinasok ang pahina ni Marco. Kakaunti ang personal na posts, karamihan ay mga business-related at reposts ng mga balita ng kumpanya. Mayroon siyang halos 200 na kaibigan, ngunit karamihan ay mga kasamahan at partners. Masusin niyang sinuri ang listahan, tinitingnang mabuti ang mga avatar at bigla niyang natagpuan ang pamilyar na mukha. Ang babae sa parking lot Bea de Leon. I-click ni Isabela ang profile, bukas ang pahina. Malinaw na hindi nag-abala ang babae sa mga privacy settings. Impormasyon tungkol sa sarili, 20 taong gulang. 3 taon na estudyante ng management, mahilig sa photography at paglalakbay. Ang mga huling posts, selfies, mula sa mga coffee shop, mga larawan, kasama ang mga kaibigan, mga quote tungkol sa pag-ibig, at ang pinakamahalaga, sa seksyon ng pamilya ay nakalista si Ricardo de Leon, ama. Napabuntong hininga ng malalim si Isabela, ang anak ng kanyang partner. Nakikipagrelasyon si Marco sa anak ng kanyang business partner, sa isang 20 anyos na babae na maaaring maging anak niya. Ito ay isang sakuna. Hindi lang pagtataksil, sinisira nito ang negosyo, ang partnership, ang lahat ng ugnayan. Patuloy na sinuri ni Isabela ang pahina ni Bea. Madalas mag-post ng larawan ang babae, ngunit wala si Marco sa kahit saan. Walang pahiwatig ng relasyon, lahat ay nakatago, pinagplanuhan. Sa halip, sa mga komento ay may mga kaibigan. Kailan mo siya ipakikilala sa amin? Ang galing niya, bagay na bagay kayo. Sumasagot si Bea ng mga emoji at mga paligoy na parirala. Binuksan ni Isabela ang pahina ni Ricardo de Leon, isang 45 anyos na lalaki, diborsyado. Sa mga larawan, mukhang kagalang-galang, may puting buhok na may mukhang may karakter. Mga posts tungkol sa negosyo, mga bihirang larawan ng pamilya kasama ang anak. Ang huling magkasamang larawan ay noong Agosto si Ricardo kasama si Bea sa isang restaurant. Ang caption, kasama ang aking mahal na anak, ang dahilan ng aking pag-iral. Kung gayon, hindi alam ng ama ang tungkol sa relasyon. Kung hindi, matagal nang nawalan ng negosyo at ngipin si Marco. Isinara ni Isabela ang laptop at naglakad-lakad sa apartment. Ang mga saloobin ay naghalo-halo, bumubuo ng isang malinaw na larawan. Lihim na nakikipagrelasyon si Marco kay Bea. Bata ang babae, in love, tiyak na naniniwala sa bawat salita niya. At siya ay kasal, may isang teenager na anak, isang pamilya. Ano kaya ang sinabi niya sa kanya? Na nagdidiborsyo na siya? Na hindi siya naiintindihan ng kanyang asawa? Klasiko sa genre. At ang alampay. Ang seda na alampay sa pasilyo, tiyak na pag-aari ni Bea.
Pumunta siya sa kanilang apartment. Noong walang tao sa bahay, naramdaman ni Isabela kung paano siya pinupuno ng galit, kumakalat sa kanyang mga ugat na parang nag-aalab na alon. Dinala niya ang kanyang kalaguyo sa kanilang tahanan, sa bahay kung saan nakatira ang kanyang anak, kung saan nakatago ang kanilang mga alaala, mga larawan, mga bagay. Kailangan niyang kumilos, pero paano? Walang silbi ang paggawa ng iskandalo. Itatanggi ni Marco, magsisinungaling, aakusahan siyang mapaghinala, at ang mga ebidensya ay maaaring ipaliwanag. Hinatid ko lang ang anak ng partner ko, siya ang nakiusap. Ang pagpunta kay Bea ay kalokohan din. In love ang dalaga. Ipagtatanggol niya si Marco. Maniniwala sa kanyang bersyon. Isang pagpipilian na lang ang natitira. Ang pinakamahirap at pinakatama. Kinuha ni Isabela ang kanyang telepono at hinanap ang contact ni Ricardo de Leon. Mayroon siyang numero nito. Minsan silang nagpalitan ng impormasyon sa isang corporate gathering at sinabi ni Ricardo, "Kung may anumang agarang kailangan, maaari mo akong tawagan." Sumulat siya ng isang mensahe. "Ricardo, magandang hapon. Si Isabela ito, asawa ni Marco. Kailangan kong makipagkita sa iyo ng personal para sa isang mahalagang bagay tungkol kay Marco at sa iyong pamilya. Agaran ito. Kailan ka maaaring maglaan ng kalahating oras?" Pinindot niya ang send at nanatiling hindi kumikibo, naghihintay. Dumating ang sagot makalipas ang 5 minuto. "Isabela, hello. May malubhabang nangyari. Puwede ba tayong magkita ngayon ng alas 6 ng gabi sa Central Cafe? Alam mo ba iyon? O magmungkahi ka ng ibang lugar?" Mabilis na sumulat si Isabela, "Okay lang sa cafe. Nandoon ako ng alas 6. Salamat. Ngayon, kailangan na lang maghanda." Inilipat niya ang lahat ng mga larawan at video mula sa telepono papunta sa laptop. Gumawa siya ng mga backup copy sa isang USB drive at sa cloud. Ipinrint niya ang mga pinakamalinaw na larawan si Marco kasama si Bea sa kotse, ang kanilang halik. Ang babae na lumalabas sa kotse. Inilagay niya ang lahat sa isang folder. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga larawan ng alampay na kinunan niya kahapon. Ipinrint din niya ang mga ito. Kinuha niya ang mismong alampay at inilagay sa kanyang bag. Pagdating ng alas 6 ng gabi, handa na si Isabela. Nagpalit siya ng isang business suit. Gusto niyang magmukhang seryoso, profesional. Tinipon niya ang kanyang buhok sa isang ponytail, nagsuot ng kaunting alahas, kinuha ang folder ng mga dokumento at nagmaneho papunta sa kanilang pagkikita. Maliit at komportable ang coffee shop, may malabong ilaw at malumanay na musika. Ang perpektong lugar para sa isang kumpidensyal na pag-uusap. Dumating si Isabela 10 minuto bago ang takdang oras, umorder ng isang espresso at umupo sa isang mesa sa sulok. Dumating si Ricardo eksaktong alas 6, isang matangkad, maayos na lalaki nakasuot ng mamahaling suit. Ang mga puting hibla sa kanyang buhok ay nagdagdag ng bigat sa kanyang hitsura, kalmadong mukha, ngunit matalas na tingin. Ang tingin ng isang taong sanay na mapansin ang mga detalye. "Ricardo," tumayo si Isabela, inabot ang kanyang kamay. "Isabela, paumanhin kung pinaghintay kita. Ang traffic. Sakto lang ang dating mo. Kararating ko lang din. Salamat sa paglalaan ng oras." Umupo si Ricardo sa tapat niya, umorder ng isang Amerikano. Nang umalis ang waiter, masusi niyang tiningnan si Isabela. "Pinakikinggan kita. Nag-alala ako sa mensahe mo. May nangyari ba kay Marco?" Tahimik na binuksan ni Isabela ang folder at inilapag sa mesa ang isang litrato, si Marco at si Bea sa kotse. Naghahalikan, nanigas si Ricardo, kinuha ang litrato. Inilapit sa kanyang mga mata. Hindi nagbago ang kanyang mukha, ngunit napansin ni Isabela kung paano nanigas ang kanyang mga panga, kung paano kumipot ang kanyang mga mata. "Saan ito?" "Kaninang umaga. Sa parking lot ng opisina ninyo, 8:45. Inilapag niya ang iba pang mga litrato. Si Bea na lumalabas sa kotse. Si Marco na sinusundan siya ng tingin. Ang dalaga na sumasakay sa taxi. May video ako,
Mahinang idinagdag ni Isabela. Kung gusto mo, maaari kong ipakita. Natahimik si Ricardo. Tinitingnan niya ang mga litrato at nakikita ni Isabela kung paano nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata. Kontrolado, pinipigilan, ngunit hindi iyon nakabawas sa bagsik nito. Gaano nakatagal? Tanong niya sa wakas. Hindi ko alam, nang eksakto. Kahapon, natagpuan ko ito sa aming pasilyo. Inilapag niya sa mesa ang alampay. Isang pambabae na alampay, hindi sa akin. Kaninang umaga, nagpasya akong alamin. Pumunta ako sa opisina at nakita ko ito. Tumango si Ricardo. Isinilid ang alampay sa kanyang bulsa. Alampay ito ng anak ko. Ako mismo ang bumili para sa kanya. Kumunot ang noo ni Ricardo. Alam ba ng anak ko na kasal si Marco? Hindi ako sigurado, pero hinala ko ay may inimbento siyang kwento tungkol sa nalalapit na annulment. May problema ba kayo sa pamilya ninyo ni Marco? Wala, umiling si Isabela. O sa halip, iyon ang akala ko hanggang kahapon. Namumuhay kami ng normal. May anak kami, 14 taong gulang. Umuuwi si Marco, kumakain kasama namin, nagtatanong tungkol sa mga gawain ng aming anak, natutulog sa tabi ko. Kumikilos siya bilang isang mapagmahal na asawa at ama. Walang senyales na maghihiwalay na kami. Hinaplos ni Ricardo ang kanyang mukha, huminga siya ng malalim. Isabela, hindi ko alam ito. Kung nalaman ko lang, matagal ko nang pinatigil ito. Naiintindihan ko, kaya ako sa iyo lumapit at hindi sa anak mo. In love si Bea. Ipagtatanggol niya si Marco, maniniwala siya sa kanya, at si Marco ay isang dalubhasa sa pagsisinungaling. Ngayon, naiintindihan ko na. Ano ang gusto mo mula sa akin? Tumingin si Isabela sa kanyang mga mata. Gusto kong kausapin mo ang iyong anak. Ipakita mo sa kanya ang katotohanan. Protektahan mo siya mula sa mga manipulasyon. Bata pa siya. May buong buhay pa sa hinaharap. Hindi niya kailangang sayangin ang oras sa isang sinungaling na may asawa. At ikaw? Magfa-file ako ng legal separation. Ngunit kailangan ko ng ebidensya para sa korte, para sa paghahati ng ari-arian. At kailangan kong tigilan na ni Bea na makipagkita kay Marco. Kung hindi, patuloy niya kaming pagsisinungalingan pareho. Dahan-dahang tumango si Ricardo. Kakausapin ko ang anak ko ngayong gabi at ipapakita ko ang mga litratong ito. Mayroon pa ba? Inilabas ni Isabela ang kanyang telepono. May video ako ng aming hapunan bilang pamilya. 1 linggo na ang nakalipas sa isang restaurant. Nag-toast si Marco. Sinasabi niya kung gaano siya kasaya, kung gaano niya kami kamahal ng aming anak, kung paano siya nagpapasalamat sa tadhana para sa ganoong pamilya. Maaari mo itong ipakita sa iyong anak para makita niya na walang planong paghihiwalay. Kinuha ni Ricardo ang telepono, pinanood ang video, lalong dumilim ang kanyang mukha. Walang hiya, mahina niyang sabi. Ginamit niya ang anak ko. Niloko niya kayong dalawa. Inilagay niya sa alanganin ang ating negosyo. Ang negosyo, kung nalaman ko ito ng mas huli, noong sila ay napatigil siya. Maari kong isipin na sinadya ni Marco na akitin si Bea para sa kanyang sariling mga layunin. Ang tiwala ay tuluyan ng masisira. Tumango si Isabela. Hindi niya naisip ang aspetong iyon, ngunit tama si Ricardo. Ang isang relasyon sa anak ng partner ay hindi lamang pagtataksil. Ito ay isang dagok sa mga ugnayang pangnegosyo, sa reputasyon, sa lahat ng kanilang pinaghirapan ni Marco. Ano ang gagawin mo? Tanong niya. Kakausapin ko si Bea. Ipapakita ko sa kanya ang mga katotohanan. At pagkatapos, nanahimik siya, nakatingin sa bintana. Pagkatapos ay pag-iisipan ko ulit ang aming partnership ni Marco. Hindi ako maaaring magtrabaho kasama ang isang taong hindi ko na pinagkakatiwalaan. Tinapos ni Isabela ang kanyang malamig na espresso. Pakiramdam niya ay wala siyang laman, ngunit sa parehong pagkakataon ay malakas. Nagawa niya ang unang hakbang. Ngayon ay kailangan niyang magpatuloy. Ricardo, salamat sa pakikinig at sa paniniwala sa akin. Ang mga katotohanan ay isang matigas na bagay. Tumayo siya, iniabot ang kanyang kamay.
Magpakatatag ka, Isabela. Kung kailangan mo ng tulong, lumapit ka sa akin. Tama ang ginawa mo sa paglapit sa akin. Lumabas sila ng magkasama sa coffee shop. Sa labas, dumilim na. Nagsindi na ang mga ilaw sa poste. Sumakay si Isabela sa kanyang kotse at sa loob ng ilang sandali ay nakaupo lang, nakatingin sa dilim. Lahat ay nagbago. Sa loob ng 24 oras, ang kanyang buhay ay nabaligtad at ito ay simula pa lamang. Gabi na nang bumalik si Isabela sa bahay. Nakaupo si Marco sa sala sa harap ng telebisyon. Gumagawa ng homework si Miguel sa kanyang silid. Lahat ay tulad ng dati. Ang karaniwang larawan ng buhay pamilya na sa likod nito ngayon ay nagtatago ng kasinungalingan. Kamusta ang inventory? Tanong ni Marco nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Nakakapagod. Itutuloy namin bukas. Madaling nagsinungaling si Isabela. Lumalabas na hindi mahirap magsinungaling. Kailangan lang ng pagsasanay. Naligo siya, humiga sa kama sa tabi ng kanyang asawa at ipinikit ang kanyang mga mata. Nag-good night siya, hinalikan siya sa balikat at tumalikod. Makalipas ang 10 minuto, tulog na siya. Nakahiga si Isabela sa dilim, pinakikinggan ang kanyang pantay na paghinga at iniisip kung gaano siya kahusay magpanggap. Kinaumagahan, nagising siya sa vibration ng kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Ricardo. Nakausap ko na ang anak ko kagabi. Gumuho ang mundo niya. Binablock niya na ang lahat ng contact kay Marco. Salamat sa babala. Kailangan nating magkita ulit. Pwede ka ba ngayong tanghali? Sumagot si Isabela. Pwede ako ng 1:00 sa parehong coffee shop. Sige, umalis si Marco papunta sa trabaho. Pumasok si Miguel sa eskwela. Naiwan si Isabelang mag-isa sa walang laman na apartment. Umupo siya sa mesa sa kusina na may isang tasa ng tsaa. 1:00 ng hapon, nakaupo na naman si Isabela sa coffee shop. Dumating si Ricardo sa oras, ngunit mukha siyang pagod. Tense ang mukha. Kamusta ang usapan? Tanong ni Isabela. Napabuntong hininga ng malalim si Ricardo. Umorder siya ng kape. Mahirap. Noong una, hindi naniniwala si Bea. Sumigaw siya na nagsisinungaling ako, na pineke ko ang mga litrato. Pagkatapos ay ibinalik ko sa kanya ang alampay at ipinakita ko ang video ng inyong hapunan bilang pamilya, kung saan nag-toast si Marco. At umiyak siya. Inamin niya na ipinangako sa kanya ni Marco ang annulment. Sinasabi raw nito na nag-file na siya ng mga papeles, 2 buwan na ang nakalipas, na matagal na kayong hindi nagsasama bilang mag-asawa, na magkasama na lang kayo dahil sa anak, na pagkatapos ng annulment ay isasama siya nito. Hinigpitan ni Isabela ang hawak sa tasa. Klasikong modus, gasgas na sa sakit. Nagsinungaling siya sa kanya mula pa sa simula. Oo, patuloy ni Ricardo. 4 na buwan na silang magkarelasyon. Nagkakilala sila sa isang business dinner kung saan isinama ko si Bea. Nagsimulang manligaw si Marco. Binibigyan siya ng bulaklak. Iniimbitahan sa mga restaurant. Nahulog ang loob niya. Maalaga si Marco, mapagmahal. Sinasabi niya ang mga tamang salita, na nasa proseso siya ng annulment at saka nagsimulang makipagkita sa kanya ng palihim sa iyo. Eksakto. Akala ni Bea ay pansamantala lang ito habang hinihintay ang annulment na malapit na silang maging opisyal sa akin. Kinumbinsi siya ni Marco na huwag sabihin sa akin na hindi raw maiintindihan ng ama hanggat hindi pa siya tuluyang hiwalay. Umiling si Isabela. Gaano kahusay niyang plinano ang lahat. Niloko ang dalaga, niloko ang asawa, minanipula ang partner. Kamusta na si Bea ngayon? Nakalak sa kanyang kwarto. Umiiyak. Binablock niya na si Marco sa lahat ng dako, sa telepono, social media, messengers. Sinubukan na siyang tawagan ni Marco. Nag-text mula sa iba't ibang numero. Hindi siya sumasagot. Alam na ba niyang alam mo? Hindi pa. Pero malalaman niya rin. Ricardo. Seryosong tiningnan ni Isabela si Ricardo. Nagdesisyon na ako. Idi-dissolve ko ang partnership namin ni Marco. Natigilan si Isabela. Idi-dissolve?
Hindi ako maaaring magtrabaho kasama ang isang taong ginamit ang anak ko na naglagay sa akin sa alanganin, sa aming negosyo, sa lahat ng pinaghirapan namin sa loob ng 10 taon. Paano mo gagawin iyon? Iaalok kong hatiin ang kumpanya. Pareho kaming may 50% na share. Hahatiin namin ang mga asset, customer base, sasakyan, warehouse, kukunin ng bawat isa ang kanyang kalahati at magpapatakbo ng negosyo ng mag-isa. Dahan-dahang tumango si Isabela, lohikal, at tama. Kailan mo sasabihin sa kanya? Sa linggong ito. Ihahanda ko muna ang mga dokumento, kokonsulta sa abogado, pagkatapos ay ihaharap ko sa kanya ang mga katotohanan. Natahimik sila. Dinala ng waiter ang kape at uminom si Ricardo mula sa tasa ng mainit na likido. Isabela, nagpasya ka na ba kung ano ang gagawin mo? Magfa-file ako ng legal separation. Ngayong araw, pupunta ako sa abogado. Hihilingin ko ang paghahati ng ari-arian at ang pagtatalaga ng kustudiya ni Miguel sa akin. Kailangan mo ba ng tulong sa abogado? Maaari kong irekomenda ang isang mahusay na espesyalista. Salamat. Hindi masama iyon. Tumango si Ricardo. Kumuha siya ng isang business card. Ito ang abogada ko. Kung kailangan mo ng anumang bagay, lumapit ka sa kanya. Siya ay isang mahusay na espesyalista sa family law. Kinuha ni Isabela ang card. Elena Sanchez, abogada. Salamat. Baka gamitin ko siya. Nag-usap pa sila ng kaunti tungkol sa mga detalye at naghiwalay. Sumakay si Isabela sa kanyang kotse at tinawagan ang numero ng abogada. Nag-schedule siya ng meeting para bukas. Gabi na, umuwi si Marco na balisa. Dumiretso siya sa kwarto. Nagkulong, may kausap sa telepono. Naririnig ni Isabela kung paano siya nagdidikta ng mga voice message. Bakit hindi ka sumasagot? Anong nangyari? Tawagan mo ako, please. Sa hapunan, wala siya sa sarili. Halos hindi kumain. May ikinukwento si Miguel tungkol sa eskwela. Ngunit malinaw na hindi nakikinig ang ama. Okay ka lang? Inosenteng tanong ni Isabela. Oo, pagod lang. May problema sa isang kontrata. Kasinungalingan. Nag-aalala siya dahil hindi siya pinapansin ni Bea. Kinabukasan, ginugol ni Isabela ang araw kasama ang abogadong si Elena Sanchez. Ang babae ay naging profesional, organisado, na may matalas na pag-iisip. Pinakinggan niya ang buong kwento, tiningnan ang mga litrato at video. Maganda ang ebidensya, sabi niya. Sapat na ito para sa legal separation. Ngayon, tungkol sa ari-arian, ano ang mga naipundar habang kasal? Inisa-isa ni Isabela, apartment, rest house sa Tagaytay, 2 kotse, mga deposito sa bangko. Lahat ng iyan ay conjugal property, hahatiin sa kalahati, paliwanag ni Elena, ayon sa batas. Ngunit, maaari tayong magkasundo ng maayos. Kung makatuwiran si Marco, iaalok natin sa kanya ang isang opsyon. Iiwan niya sa inyo ng iyong anak ang apartment. Hindi ka hahabol sa rest house at sa kanyang parte sa negosyo. O hahatiin natin lahat sa korte. At ang anak? Ang anak mo ay 14 taong gulang. Ayon sa batas, isinasaalang-alang ang kanyang opinyon. Saan niya gustong tumira? Sa akin. Mas malapit kami palagi. Kung gayon, walang magiging problema. Maghanda ka na para sa pag-file ng petisyon para sa legal separation. Ako na ang maghahanda ng demanda. Tumango si Isabela. Lahat ay nagiging totoo, nakakatakot na totoo. Miyerkules ng gabi, dumating si Marco sa bahay na maputla. Inilapag niya ang kanyang briefcase sa pasilyo. Nagpunta sa kusina, nagsalin ng whiskey. Ininom niya ito ng isang lagok. Gusto ni Ricardo na i-dissolve ang partnership, sabi niya sa isang garalgal na boses. Tumingin si Isabela. Bakit? Hindi ko alam. Sabi niya, magkaiba na raw ang aming pananaw sa negosyo. Mas mabuti raw na maghiwalay na kami bago pa mahuli ang lahat. Hindi ko maintindihan kung anong nangyari. Okay naman ang lahat. Natahimik si Isabela. Nagpatuloy siya sa paghiwa ng kamatis. Inaalok niyang hatiin lahat sa kalahati. Mga asset, mga kliyente, transportasyon. Mawawalan ako ng lahat.
Ang kalahati ng kumpanya ay hindi na kumpanya. Para na ring magsimula ulit mula sa simula. Baka tama siya. Baka oras na para magtrabaho kayo ng magkahiwalay. Kakaibang tingin ang ibinigay ni Marco sa kanya. Nasa panig ka ba niya? Wala akong pinapanigan. Sinasabi ko lang na minsan, nauubos din ang mga partnership. Nagsalin pa siya ng whiskey. Nakikita ni Isabela na nasa bingit na siya ng pagbagsak. 3 araw nang hindi sumasagot si Bea. Idinidissolve ni Ricardo ang partnership. Ang kanyang mundo ay gumuho at hindi niya naiintindihan kung bakit. Malapit mo nang maintindihan, naisip ni Isabela. Huwebes ng umaga, nang umalis si Marco papunta sa trabaho at si Miguel sa eskwela, inilabas ni Isabela ang lahat ng dokumento ng ari-arian. Mga pasaporte, mga titulo, mga bank statement. Inilagay niya ang lahat sa isang folder at dinala sa abogada. Handa na akong mag-file, sabi niya kay Elena Sanchez. Sigurado ka ba? Wala nang balikan ito, ganap na sigurado. Tumango si Elena at sinimulang ihanda ang mga dokumento. Pagsapit ng hapon, handa na ang petisyon para sa legal separation. Pinirmahan ito ni Isabela at ibinigay sa abogada. Ngayon, maghihintay tayo. Sa loob ng ilang araw, makakatanggap si Marco ng summons mula sa korte, paliwanag ni Elena. Maging handa ka sa kanyang reaksyon. Handa si Isabela. Sa mga nakaraang araw, nabuhay siya sa isang estado ng ganap na kalinawan. Walang takot, tanging determinasyon. Biyernes ng gabi, habang nakaupo ang buong pamilya sa hapunan, sa wakas ay sinabi ni Isabela ang inihanda niya buong linggo. Marco, kailangan nating mag-usap. Seryoso. Itinaas niya ang kanyang tingin. Mababasa sa kanyang mga mata ang pagod at pagkabalisa. Tungkol saan? Tungkol sa atin. Tungkol sa ating pagsasama. Tumingin si Miguel sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa kanyang ama. Naramdaman niya ang tensyon sa hangin. Aalis na muna ako. Mahina niyang tanong, pumunta ka muna sa kwarto mo anak. Tatawagin ka namin kapag tapos na kami. Tumango ang bata at mabilis na lumabas ng kusina. Naiwan si Marco at Isabela. Nag-file ako ng legal separation, mahinahon niyang sabi. Sa loob ng ilang araw, makakatanggap ka ng summons mula sa korte. Gusto kong malaman mo ito nang maaga, namutla si Marco. Itinabi niya ang kanyang plato. Ano? Narinig mo ako ng malinaw. Isabela, anong nangyayari? Bakit? Anong dahilan? Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang isang litrato. Si Marco kasama si Bea sa kotse, naghahalikan. Inilapag niya ang telepono sa mesa sa harap niya. Nanigas si Marco, nabaluktot ang kanyang mukha. Takot, pagkabigla, gulat. Hindi ito ang iniisip mo. Wag na. Pinigil siya ni Isabela. Wag ka nang magsinungaling. May video ako. May mga testigo ako. May ebidensya akong niloko mo ako sa loob ng 4 na buwan kasama ang anak ng iyong partner. Alam ni Ricardo. Kaya niya idinidissolve ang partnership. Alam ni Bea na nagsinungaling ka sa kanya tungkol sa annulment. At ngayon, alam mo na, tinabunan ni Marco ang kanyang mukha ng mga kamay. Ipaliwanag ko lahat. Huwag na. Ayokong marinig ang iyong mga dahilan. Nag-file ako ng legal separation. Gusto kong mapunta sa akin at kay Miguel ang apartment. Ang rest house at ang iyong parte sa negosyo, kunin mo. Maaari tayong magkasundo ng maayos o sa korte. Ikaw ang pumili. Tumayo siya mula sa mesa, kinuha ang telepono at lumabas ng kusina. Iniwan niya si Marco na mag-isa sa kanyang kasinungalingan na sa wakas ay umabot na sa kanya. Pumasok si Isabela sa kwarto, humiga sa kama at sa unang pagkakataon sa buong linggo, pinayagan ang sariling umiyak tahimik sa unan para walang makarinig. 17 taon ng pagsasama ay nagwakas na at sa hinaharap ay may isang bagong buhay. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang mabigat na katahimikan. Sinusubukang kausapin ni Marco si Isabela, magpaliwanag, ngunit tuwing gagawin niya ito ay pinuputol siya ng maikling. Mag-usap tayo sa pamamagitan ng mga abogado. Natutulog siya sa sofa sa sala, si Isabela sa kwarto. Naramdaman ni Miguel ang tensyon. Naging tahimik,
hindi na masyadong nagsasalita. Naiintindihan ni Isabela na kailangan niyang kausapin ang kanyang anak, ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit hindi pa niya mahanap ang mga salita. Noong Lunes, natanggap ni Marco ang opisyal na summons mula sa korte. Binasa niya ito habang nag-aalmusal, namutla at lumabas ng apartment ng may kalabog. Sinundan siya ni Isabela ng tingin at nagsalin ng tsaa. Nakaupo si Miguel sa tapat niya, tinutusok ng kutsara ang oatmeal. Ma, maghihiwalay na po kayo? Mahina niyang tanong. Tumango si Isabela. Oo anak, maghihiwalay na kami. Bakit po? Dahil naging hindi tapat si Papa. Niloko niya tayo. Sinira niya ang ating tiwala. Natahimik si Miguel, pinoproseso ang impormasyon. Sapat na ang kanyang edad para maintindihan na hindi lang nag-aaway ang mga magulang. Seryoso ito, panghabang buhay. Sa iyo ako sasama kung gusto mo. Oo, pero maaari mo pa ring makita si Papa kung kailan mo gusto. Hindi ko ipagbabawal. Sa kabila ng lahat, ama mo pa rin siya. Tumango ang bata. Pinunasan ang mga luhang tumulo gamit ang manggas ng kanyang damit. Gusto kong sa iyo sumama. Ikaw ang laging nandyan, laging tumutulong sa homework, naghahatid sa training, nakikipag-usap sa akin. Si Papa. Abala si Papa. Niyakap ni Isabela ang kanyang anak. Hinaplos niya ang kanyang ulo, nararamdaman kung paano ito nanginginig. 14 na taon at siya pa rin ang kanyang maliit na bata na kailangang protektahan mula sa sakit. Ngunit dumating na ang sakit, pumasok ito sa kanilang buhay, at ang tanging magagawa niya ay tulungan siyang malampasan ito. Maging malapit, suportahan siya, huwag hayaang magkulong sa sarili. Malalampasan natin ito, bulong niya. Magkasama, malalampasan natin ito. Miyerkules, tumawag si Ricardo. Pagod ang boses, ngunit matatag. Isabela, ngayon kami tuluyang nag-usap ni Marco tungkol sa paghahati ng negosyo. Pumayag siya, pipirmahan namin ang mga dokumento sa Biyernes. Ano ang reaksyon niya? Sinubukan niyang magdahilan. Sinasabi niyang mahal niya si Bea, na gusto niyang makasama ito, pero nawalan na raw ng kontrol ang lahat, na hindi ko raw naiintindihan ang mga nararamdaman niya. Sinabi ko sa kanya na hindi ako interesado sa kanyang mga dahilan, na ginamit niya ang aking anak para sa kanyang sariling layunin at inilagay sa alanganin ang aming magkasamang negosyo, na ang tiwala ay tuluyan ng nawasak. Kamusta na si Bea? Napabuntong hininga ng malalim si Ricardo. Masama. Hindi lumalabas ng bahay. Halos hindi kumakain. Sinasabi niyang ang tanga-tanga niya, na nagpaloko siya. Sinisisi niya ang sarili sa paniniwala sa magagandang salita. Sinusubukan ko siyang suportahan, ngunit nagsara na siya. Umiiyak siya sa gabi. Naririnig ko siya sa kabilang pader. Baka dapat ko siyang kausapin. Hindi ko alam. Sinisisi niya ang sarili niya. Iniisip niyang sinira niya ang isang pamilya, na dahil sa kanya ay maghihiwalay kayo ni Marco, na nagdurusa si Miguel. Ang pamilya ay sinira ni Marco, hindi niya. Siya ay isang matandang lalaki, 28 taong gulang. Alam niya ang ginagawa niya, alam niyang kasal siya, na may anak siya. Sadyang niloko niya kaming dalawa. Biktima siya tulad ko. Isang bata, inosenteng biktima na nagnanais ng pag-ibig. Ipaparating ko ang iyong mga salita. Baka makatulong. Iginagalang ka niya dahil hindi mo siya direktang sinisisi. Nagpaalam sila. Ibinaba ni Isabela ang telepono at nag-isip. Kawawang dalaga, 20 taong gulang, nahulog sa isang karismatikong mas matandang lalaki, naniwala sa kanyang mga kasinungalingan tungkol sa annulment at isang bagong buhay na magkasama. Ngayon ay nakaupo siya sa kanyang silid at sinisisi ang sarili sa isang bagay na hindi niya kasalanan. Si Marco, siya ang may kasalanan, siya lamang. Huwebes ng gabi, pag-uwi ni Isabela mula sa trabaho, naghihintay si Marco sa kanya sa pintuan. Mukha siyang kakila-kilabot, hindi nakapag-ahit, may pulang mga mata, payat, isang taong nawawalan ng kontrol sa kanyang buhay. Isabela, pakiusap, bigyan mo ako ng 5 minuto. Makinig ka lang. Hindi ako humihingi ng tawad, gusto ko lang magpaliwanag.
Tahimik na dumaan si Isabela sa tabi niya, papasok sa apartment. Umupo siya sa sofa. Ang kanyang mukha ay kalmado, hindi mabasa. Magsalita ka, 5 minuto. Binibilang ko ang oras. Umupo si Marco sa tapat niya, ibinaba ang kanyang ulo. Ang kanyang mga kamay ay nerbiyosong hinahawakan ang kanyang mga tuhod. Hindi ko alam kung paano nangyari. Napakabata niya, interesante, puno ng buhay. Pakiramdam ko ay bumata ako kasama niya. Hinahangaan niya ako, pinakikinggan ang bawat salita, tumatawa sa mga biro ko. Nadala ako, hindi ko pinlano ang anumang seryoso. Sa totoo lang, gusto ko lang maramdamang muli na hinahanap, kailangan, interesante, at inimbento mo ang tungkol sa annulment. Akala ko gusto ko talagang maghiwalay na sa iyo, matagal nang tapos ang lahat. Namumuhay tayo na parang magkapitbahay, Isabela, walang passion, walang interes sa isa't isa. Ikaw ay abala sa trabaho at kay Miguel, ako sa negosyo. Tumigil tayong maging mag-asawa. Naging simpleng mga kasama na lang tayo sa bahay. Ngumiti ng malamig si Isabela. At sa halip na kausapin mo ako tungkol dito, pag-usapan ang ating mga problema, magmungkahi na baguhin ang isang bagay, pumunta ka at nakipagrelasyon sa isang dalagita na maaaring maging anak mo sa anak ng iyong partner, sa isang taong nagtiwala sa iyo hindi lamang sa negosyo, kundi sa kanyang pamilya. Matalino, napakatalino. Nagkamali ako, naiintindihan ko. Pero mahal kita, Isabela. Mahal ko si Miguel. Ayokong mawala ang aking pamilya. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon para ayusin ang lahat. Nawala mo na. Sa sandaling dinala mo ang iyong kalaguyo sa ating bahay, nang iwan mo ang kanyang alampay sa ating pasilyo, nang halikan mo siya sa kotse sa parking lot, nang hindi iniisip na may makakakita. Nang nagsinungaling ka sa aming dalawa sa akin at sa kanya. 10 taon ng pagsasama, itinapon mo para sa isang batang estudyante. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo, luha sa kanyang mga mata, ngunit nanatiling hindi natitinag si Isabela. Bigyan mo ako ng pagkakataon para ayusin ang lahat. Tinapos ko na ang lahat kay Bea, hindi ko na siya makikita. Pagsisikapan ko ang ating relasyon. Magpapakonsulta ako sa psychologist. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Isabela, pakiusap, huwag mong sirain ang ating pamilya. Tumayo si Isabela, lumapit sa bintana, tiningnan ang lungsod sa gabi, mga ilaw sa mga bintana, mga kotse sa mga kalye, ang ordinaryong buhay ng milyon-milyong tao. Tapos na ang 5 minuto. Pumunta ka at mag-empake. Bukas, gusto kong lumipat ka na. Maaari kang tumira sa rest house, maaari kang umupa ng apartment, wala akong pakialam. Ang apartment ay mananatili sa akin at kay Miguel. Ito ang aming tahanan, hindi ka na nakatira dito, Isabela. Umalis ka na, Marco. Wala na akong ibang sasabihin sa iyo. Lahat ng kailangan nating pag-usapan ay pag-uusapan natin sa pamamagitan ng mga abogado, opisyal, ayon sa batas, walang emosyon. Nakaupo pa siya ng 1 minuto, pagkatapos ay dahan-dahang tumayo at pumasok sa kwarto. Naririnig ni Isabela kung paano siya naglalakad sa silid, nagbubukas ng mga aparador, naglalagay ng mga gamit sa mga bag. Makalipas ang 1 oras, lumabas siya na may 2 malalaking bag at 1 backpack. Huminto siya sa pintuan. Tiningnan si Isabela. Talagang pinagsisisihan ko ito. At talagang mahal kita. Patawarin mo ako. Hindi siya sumagot. Nakatayo lang siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa dilim. Tahimik na nagsara ang pinto. Lumapit pa si Isabela sa salamin. Tumingin siya sa ibaba. Inilalagay ni Marco ang mga bag sa trunk ng kanyang kotse, pagkatapos ay umupo sa driver's seat. Nanatili siya ng ilang segundo na para bang naghihintay na magbago ang kanyang isip, tumakbo palabas, pigilan siya. Ngunit nanatili siyang hindi kumikibo. Pinaandar niya ang makina at umalis. Ang mga pulang ilaw ng kanyang sasakyan ay natunaw sa daloy ng mga kotse. Tapos na. Hindi na siya nakatira dito. 17 taon ng pagsasama ay nagwakas na. Biyernes, pinirmahan ni Ricardo ang mga dokumento ng paghahati ng negosyo.
Gabi na. Tumawag siya kay Isabela. Ang boses ay tila gumaan. Tapos na. Hindi na kami partners. Kinuha ni Marco ang kanyang kalahati ng mga asset, 3 sa 6 na truck, bahagi ng mga warehouse sa labas ng lungsod, listahan ng mga kliyente. Nagsisimula siya ng kanyang negosyo mula sa simula. Naiwan sa akin ang pangunahing base, ang head office, ang karamihan sa malalaking kontrata. Ano ang itsura niya habang pumipirma? Lugmok. Naiintindihan niyang nawala na niya ang lahat. Pamilya, partner, katatagan, reputasyon, ngunit iyon ang kanyang pinili, ang kanyang mga kahihinatnan. Hindi ako naaawa. Hindi lang ako ang pinagtaksilan niya, kundi ang aking anak. Ginamit niya ang kanyang mga damdamin. Kamusta na ang anak mo? Medyo bumubuti na. Lumabas na siya ng kanyang silid. Nagsimulang kumain ng normal. Nag-sign up sa isang psychologist. Pumupunta sa mga sesyon 3 beses sa isang linggo. Sabi niya, gusto niyang malampasan ito ng tama nang hindi nagkukulong. Bumalik na siya sa universidad, 1 linggo lang ang nawala. Sinusuportahan siya ng kanyang mga kaibigan. Sabihin mo sa kanya na wala akong sama ng loob sa kanya. Hindi siya ang may kasalanan sa nangyari. Ang may kasalanan ay si Marco lamang. Siya lang. Sasabihin ko sa kanya. Salamat, Isabela. Isa kang malakas at matalinong babae. Hindi lahat ay kayang suriin ang lahat ng ganoon kaobjetibo. Nagpaalam sila. Ibinaba ni Isabela ang telepono at natulog. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, mahimbing, walang pagkabalisa, walang takot sa kinabukasan. Ang pagdinig para sa legal separation ay itinakda sa simula ng Nobyembre. Hindi lumaban si Marco. Pumayag siya sa lahat ng kondisyon na iminungkahi ni Isabela sa pamamagitan ng abogadong si Elena Sanchez. Ang apartment ay naiwan kay Isabela at Miguel. Ito ay nakasaad sa kasunduan. Ang rest house ay napunta kay Marco. Ang mga deposito sa bangko ay hinati ng eksakto sa kalahati. Si Miguel ay nanatiling nakatira sa kanyang ina. Ang ama ay binigyan ng karapatang makita siya tuwing weekend at bakasyon kung hindi tututol ang anak. Mabilis ang proseso, walang iskandalo o pag-aakusa. Makalipas ang 1 buwan, opisyal nang pinaghiwalay ang mag-asawa. Natanggap ni Isabela ang desisyon ng korte at inilagay ito sa isang folder ng mga dokumento, kakaibang pakiramdam. Ang hawakan ang isang papel na naglalagay ng linya sa ilalim ng 17 taon ng magkasamang buhay. Lumipat si Marco sa rest house. Sinimulan niyang buuin muli ang kanyang negosyo. Tumatawag siya kay Miguel gabi-gabi, ngunit hindi gaanong sumasagot ang anak. Maikli, ang relasyon sa pagitan nila ay nasira at napakahirap itong ibalik. Pakiramdam ng bata ay pinagtaksilan siya. Pinili ng ama ang ibang babae kaysa sa pamilya. Malalim itong nakasakit. Unti-unting bumabalik sa buhay si Isabela. Trabaho, bahay, anak. Mga pagkikita sa mga kaibigan na sumuporta sa kanya sa mahirap na panahon, iniimbitahan siya sa sinehan, mga exhibition o simpleng pag-upo sa isang coffee shop. Natuto siyang mamuhay mag-isa, walang asawa, walang karaniwang katatagan ng buhay pamilya at nakakatakot ito noong una, ngunit sa parehong pagkakataon ay nakapagpapalaya. Muli siyang naging sarili niya. Si Isabela, hindi asawa ni Marco, hindi kalahati ng isang tao, kundi siya lang mismo. Disyembre, tumawag si Ricardo, nag-alok na magkita para magkape, mag-usap. Pumayag si Isabela ng walang pag-aalinlangan. Nakaupo sila sa parehong coffee shop kung saan sila unang nagkita. Kamusta ka na? Tanong ni Ricardo. Unti-unti. Nasanay na sa bagong buhay. Natututong mag-isa. Hindi madali pagkatapos ng maraming taon ng pagsasama, pero kinakaya. Ako rin. Maganda ang takbo ng negosyo. Kung wala si Marco, mas madali pang magtrabaho. Mas kaunting alitan, mas mabilis na nakakapagdesisyon. Si Bea, kumusta na? Nagpapagaling na. Regular siyang nagpapakonsulta sa psychologist. Bumalik na siya sa universidad. Nakakilala siya ng isang binatang 4th year student. Mukhang maayos naman sila. Nanonood ng sine,
namamasyal, nag-uusap tungkol sa mga libro at musika. Masaya ako para sa kanya. Nararapat sa kanya ang kaligayahan. Tunay, tapat na kaligayahan. Ngumiti ng mainit si Ricardo. Alam mo, gusto kitang pasalamatan sa paglapit mo sa akin noon. Iniligtas mo ang aking anak mula sa mas matinding sakit. Kung nagpatuloy pa iyon, kung patuloy siyang pinagsinungalingan ni Marco ng ilang buwan, mas malala pa sana ang mga kahihinatnan. Baka tuluyan na siyang nawalan ng tiwala sa mga tao. Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama. Hindi ako maaaring manahimik nang alam kong niloloko niya ang isang dalaga. Pinaglalaruan ang kanyang damdamin. Isa kang matalino at marangal na babae, Isabela. Nawalan si Marco ng isang tunay na yaman. Hindi pa niya ito naiintindihan, pero maiintindihan niya rin o baka naintindihan na niya. Namula siya sa hindi inaasahang mga salita. Salamat, masarap pakinggan. Kahit may naintindihan man siya, huli na ang lahat. Hindi na maibabalik ang nakaraan. Nag-usap pa sila ng isang oras tungkol sa buhay, tungkol sa mga plano para sa hinaharap. Komportable si Isabela kasama si Ricardo. Siya ay maaasahan, kalmado, tapat, isang taong mapagkakatiwalaan. Sa kanya, hindi niya kailangang magpanggap na malakas, maaari siyang maging siya lang. Nang magpaalam sila sa labasan ng coffee shop, sinabi ni Ricardo, "Siguro minsan, lumabas tayo, sa teatro o sa isang exhibition. Bilang magkaibigan lang, walang obligasyon." Ngumiti ng tapat si Isabela. Bakit hindi? Bilang magkaibigan, umuwi siya na may magaan na pakiramdam sa dibdib. Mayroong nagbabago, dahan-dahan ngunit tiyak. Hindi natapos ang buhay sa paghihiwalay. Nagpatuloy ito sa ibang format lamang at iyon ay okay lang. Higit pa rito, iyon ang tama. At sa kalapit na bayan, sa rest house, sa isang village sa labas ng lungsod, nakaupo si Marco sa isang malaking mesa na gawa sa kahoy at tinitingnan ang isang larawan ng pamilya, isang larawan ng pamilyang nawala sa kanya. Malamig ang bahay sa kabila ng nakabukas na aircon, malamig at walang laman. Mag-isa siya, ganap na mag-isa. Maliit ang kumpanya, halos hindi survive. Karamihan sa mga manggagawa ay mas piniling manatili kay Ricardo. Mayroon siyang magandang pakikitungo, matatag na koneksyon, magandang reputasyon. Hindi sumasagot si Bea sa mga mensahe, binablock siya sa lahat ng dako. Naghiwalay na si Isabela at ayaw nang makipag-usap. Lumayo si Miguel, sumasagot sa mga tawag ng tuyo, monosyllabic. Nagsalin si Marco ng whiskey mula sa bote na nasa mesa. Dahan-dahan niyang ininom. Nararamdaman kung paano kumakalat ang init ng alak sa kanyang katawan. Ngunit hindi nito pinapainit ang kanyang kaluluwa. Nawala na niya ang lahat. Pamilya, partner, katatagan, respeto ng iba. At ang may kasalanan ay siya lamang. Ang kanyang pinili, ang kanyang kasinungalingan, ang kanyang pagtataksil sa mga nagtiwala sa kanya. Ngayon, ang natitira na lang ay magtrabaho, buuin muli ang buhay, at mamuhay kasama ang mga bunga ng kanyang mga desisyon. Tinapos ni Marco ang whiskey at pumasok sa kwarto. Bukas, kailangan na naman niyang bumangon, pumunta sa warehouse, lutasin ang mga problema sa mga delivery at kliyente. Nagpapatuloy ang buhay. Isang buhay na walang laman, malamig at malungkot. Siya mismo ang pumili ng landas na ito. Ngayon ay kailangan niya itong lakarin muli. Lumipas ang panahon. Ang tag-ulan ay napalitan ng taglamig. Ang taglamig ay napalitan ng tag-araw. Unti-unting nasanay si Isabela sa bagong buhay. Ang trabaho ay sumasakop sa halos buong araw niya. Ang mga gabi ay ginugugol niya kasama si Miguel, tinutulungan sa homework, nanonood ng mga pelikula, nag-uusap tungkol sa kanilang mga hobby. Unti-unting nawawala ang lamig sa puso ng anak pagkatapos ng stress ng paghihiwalay. Muli siyang ngumingiti, nagbibiro, nag-iimbita ng mga kaibigan sa bahay. Kay Marco, nag-uusap lang sila kung kinakailangan. Kapag tungkol kay Miguel, sinusubukang ibalik ng dating asawa ang relasyon sa kanyang anak. Dumarating siya tuwing weekend, ngunit nananatiling may distansya ang bata.
Hindi agad dumarating ang pagpapatawad at minsan ay hindi na ito dumarating. Ilang beses nang nagkita si Isabela at Ricardo. Una, pumunta sila sa teatro, nanood ng isang modernong dula. Pagkatapos ay sa isang exhibition ng sining kung saan nagtalo sila tungkol sa kahulugan ng mga abstract na gawa. Pagkatapos ay namamasyal lang sila sa gabi sa lungsod, nag-uusap tungkol sa lahat at wala. Ang kanilang komunikasyon ay magaan, natural, walang tensyon o kalahating katotohanan. 5 taon nang hiwalay si Ricardo, sanay nang mamuhay mag-isa. Ang kanyang anak ang kanyang pangunahing suporta at kaligayahan. Madalas niyang ikuwento ito, kung paano nito kinakaya ang pag-aaral, kung paano ito namulaklak pagkatapos ng masakit na kuwento kay Marco, kung gaano ito kasaya sa relasyon sa bagong binata. Gusto ka raw niyang makilala, sabi ni Ricardo isang beses habang nagkakape. Pasalamatan ka raw ng personal. Ngayon naiintindihan niya na iniligtas mo siya mula sa mas malaking problema. Wala akong tutol sa pagkikita, sagot ni Isabela, para malaman niyang hindi ko siya kailanman sinisi. Nangyari ang pagkikita 1 linggo. Pagkatapos, nakaupo silang tatlo sa isang maliit na coffee shop malapit sa sentro. Mukhang napakabata ni Bea, sariwang mukha, walang makeup, magaan na damit, nakalugay na buhok. Kinakabahan siya, nakayuko. Salamat po sa pagpayag na makipagkita, mahinang simula ng dalaga. Gusto ko pong humingi ng tawad sa pagiging bulag, inosente, sa hindi pagtatanong ng mga tamang tanong, sa pagdudulot ng sakit sa inyo. Hindi ikaw ang nagdulot ng sakit sa akin, malumanay, na sabi ni Isabela. Si Marco ang gumawa niyon. Isa siyang matandang tao. Alam niyang mali ang ginagawa niya. Biktima ka ng kanyang mga manipulasyon tulad ko. Itinaas ni Bea ang kanyang namumulang mga mata. Pero nakipagrelasyon po ako sa isang may asawa. Dapat nalaman ko na may mali. Profesional siyang magsinungaling. 20 taong gulang ka. Naniwala ka sa pag-ibig. Normal iyon. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Tahimik na umiyak ang dalaga at inabot ni Isabela ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Hinawakan ni Bea ang kanyang mga daliri. May kasama na po akong iba ngayon. Tapat siya, bukas. Kilala siya ng mga magulang niya. Kilala ko ang mga kaibigan niya. Ibang-iba sa nangyari kay Marco. Ang totoong relasyon ay hindi itinatayo sa mga lihim. Tama ang iniisip mo, ngumiti si Isabela. Ingatan mo ang sarili mo at ang iyong pag-ibig. Pagkatapos ng pagkikitang iyon, may nagbago sa pagitan ni na Isabela at Ricardo. Nagsimula silang magkita ng mas madalas. Iniimbitahan siya nitong maghapunan. Nagluluto siya para sa kanya sa bahay. Noong una, maingat si Miguel sa paglitaw ng isang bagong tao sa kanilang buhay, ngunit hindi namimilit si Ricardo. Hindi niya sinusubukang palitan ang ama. Nandyan lang siya. Tinulungan niya ang bata sa isang proyekto sa physics, dinala sa isang laro ng football, binigyan ng libro tungkol sa kalawakan, alam ang kanyang hilig sa astronomy. Pagsapit ng tag-araw, nabuo ang isang seryosong relasyon sa pagitan ni na Isabela at Ricardo. Hindi nila ito itinatago, ngunit hindi rin ipinapangalandakan. Magkasama lang sila 2 matatandang taong nakaranas ng pagtataksil, natutong pahalagahan ang katapatan. Hunyo, inalok ni Ricardo sina Isabela at Miguel na lumipat sa kanya. Mayroon akong malaking bahay, 4 na silid. Lumipat na si Bea kasama ang kanyang nobyo. Magiging komportable si Miguel, may sariling silid, sariling banyo. Maaari tayong mamuhay ng magkasama bilang isang pamilya, walang pagmamadali, walang pressure, subukan lang natin. Nagtanong si Isabela sa kanyang anak. Ano ang tingin mo kay Ricardo? Tanong niya isang gabi. Nagkibit balikat si Miguel. Okay lang, mabait siya. Hindi niya ako pinapakialaman ng mga payo pero tumutulong kapag humihingi ako. Hindi niya sinusubukang palitan si Papa, nandyan lang siya at mas okay ka sa kanya ma. Mas madalas kang ngumingiti. Inalok niya tayong lumipat sa kanya. Ano sa tingin mo? Nag-isip ang bata. Maaari nating subukan. Kung hindi natin magustuhan, babalik tayo, di ba? Siyempre, mananatiling atin ang apartment. Ano man ang mangyari. Hulyo, lumipat sila.
Ang bahay ni Ricardo ay matatagpuan sa isang tahimik na subdivision sa labas ng lungsod, may hardin at terrace. Nakuha ni Miguel ang isang maluwag na silid na may tanawin ng hardin. Inayos ito ayon sa kanyang gusto. Dumarating si Bea tuwing weekend at nagkaroon ng mainit na relasyon ang mga kabataan, halos pagkakaibigan. Masaya si Isabela, tunay na masaya, walang pagkabalisa o takot. Maalaga si Ricardo, mapagmahal, tapat. Pinag-uusapan nila ang lahat, mula sa maliliit na bagay hanggang sa mga plano para sa hinaharap. Walang lihim, walang kasinungalingan. At si Marco ay patuloy na lumalaban para mabuhay. Ang kanyang negosyo ay halos hindi makatayo. Ang mga kliyente ay lumilipat sa mga kakumpetensya, kasama na si Ricardo na ang kumpanya ay umuunlad, nagre-resign ang mga manggagawa, naaantala ang sahod, walang mga prospect. Mula sa 6 na empleyado, 3 na lang ang natira. Nag-iisa siyang naninirahan sa rest house. Bihirang lumabas sa lungsod. Ang mga pagtatangkang ibalik ang relasyon kay Miguel ay sinalubong ng magalang na panlalamig ng anak. Sumasagot ang bata sa mga tawag, ngunit maikli, formal ang mga usapan. Agosto. Nalaman ni Marco na nakatira na si Isabela kay Ricardo. Isang kakilala ang nagsabi sa kanya, "Nakita ko ang ex mo kasama si De Leon." Mukha silang masaya. Naramdaman ni Marco na gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, si Isabela. Ang kanyang Isabela kasama si Ricardo, ang mismong Ricardo na niloko niya ang anak. Tumawag siya sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. "Totoo ba? Kasama mo si Ricardo?" "Oo," mahinahong sagot ni Isabela. "Magkasama kami. At wala ka nang pakialam doon. Sinadya mo ito para gumanti sa akin." "Marco, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Hindi umiikot sa iyo ang mundo. Kasama ko si Ricardo dahil maayos ako sa kanya, dahil siya ay isang tapat, disenteng tao, dahil nagtitiwala ako sa kanya. Iyon lang. At si Miguel, isinama mo siya diyan." Masaya si Miguel, nakatira siya sa isang malaking bahay. Mayroon siyang magandang silid. Tinutulungan siya ni Ricardo sa pag-aaral, halos kapatid na niya si Bea. Okay siya, at oras na para tumigil ka na sa pag-iisip sa sarili mo. Ibinaba niya ang tawag. Nakaupo si Marco sa katahimikan ng rest house. Hawak ang telepono. Dumating ang pagkaunawa. Nang biglaan, masakit. Nawala na niya ang lahat. Hindi lang ang pamilya, kundi ang pagkakataong maging bahagi ng kanilang buhay. Hindi na sa kanya si Isabela. Lumayo si Miguel. Maging ang negosyo ay bumabagsak at ang may kasalanan ay siya lamang. Setyembre, nangyari ang pinakakinatatakutan ni Marco. Nakita niya sila nang hindi sinasadya habang nagmamaneho malapit sa isang coffee shop sa sentro ng lungsod. Sa isang mesa sa tabi ng bintana ay nakaupo sina Isabela, Miguel at Ricardo. Nagtatawanan sila, masayang nag-uusap. May ipinapakita si Miguel sa screen ng telepono. Yumuko si Ricardo para tingnan. Nakangiti si Isabela ng bukas, masayang ngiti na hindi na nakita ni Marco sa loob ng maraming taon. Isang pamilya. Mukha silang isang tunay na pamilya. Ihininto ni Marco ang kotse, hindi maalis ang tingin. Niyakap ni Ricardo si Isabela sa balikat. Hinalikan sa sentido. Sumandal siya rito, patuloy na nakangiti. May sinabi si Miguel at nagtawanan silang tatlo. Naramdaman ni Marco ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Dapat ay siya iyon. Dapat ay siya ang nakaupo roon, kasama ang kanyang asawa at anak. Iyon ang kanyang lugar, ang kanyang pamilya. Ngunit siya mismo ang sumira sa lahat. Siya mismo ang pumili ng panandaliang kapritso kaysa sa maraming taong pag-ibig. Siya mismo ang nagsinungaling, nagtaksil, nawalan ng tiwala. May sinabi si Ricardo sa waiter, tumango. Inayos ni Isabela ang kanyang buhok, tumingin sa bintana, at sa isang segundo ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita niya si Marco sa kotse, sa tapat niya. Hindi nagbago ang kanyang mukha. Walang gulat, walang awa. Tanging ang kalmadong tingin ng isang taong para sa kanya ay bahagi na ng nakaraan. Biglang inikot ni Marco ang kotse at umalis.
malakas ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Hindi na siya bahagi ng kanilang buhay. Nabura na siya, pinalitan, kinalimutan. Bawat isa ay nakuha ang nararapat sa kanila. Nakuha ni Isabela ang isang tapat na lalaking nagpapahalaga sa kanya, si Miguel, katatagan at isang bagong pamilya. Si Ricardo, isang babaeng naiintindihan ang halaga ng tiwala. Si Bea, isang aral na nagpatatag at nagpatalino sa kanya. At si Marco ay nakuha ang kalungkutan. Isang walang laman na bahay, isang namamatay na negosyo, isang malamig na kama. Sinira niya ang kanyang kaligayahan gamit ang sarili niyang mga kamay, at ngayon ay binabayaran niya ang bawat kasinungalingan, bawat halik sa ibang babae, bawat pangakong hindi niya tutuparin. Bumalik siya sa rest house, umupo sa tabi ng bintana, dumidilim na. Nagsalin si Marco ng whiskey, ininom ito ng isang lagok, pagkatapos ay isa pa at isa pa. Ngunit hindi nakatulong ang alak, hindi nito pinatahimik ang sakit, hindi ibinalik ang nawala. Ang natitira na lang ay magtrabaho, bumangon tuwing umaga, pumunta sa warehouse, subukang panatilihing nakalutang ang natitira sa negosyo, magpatuloy na mabuhay, dala ang bigat ng kanyang sariling mga pagkakamali. Wala na siyang lugar sa kanilang buhay at siya mismo ang pumili ng landas na ito.